Napraning na lahat sa palasyo. Bongit pinasok na ng kasundaluhan, nagpatawag ng Emir Meeting Press Sara. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Insider. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito ang mga balitang trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na dapat malaman ng taong bayan na pilit iniiba at ayaw di umanong ipalabas ng bayarang media sa publiko. Pero bago natin simulan ang balita ngayon sa mundo ng politika sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para palagi kang updated sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Magandang araw mga kaibigan. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan po yung The General's Viewpoint mga katunay. Ipagpatuloy natin. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Huwag tayong magpadala sa ingay ng kasinungalingan. Sa gitna ng lumalakas na mga usaping destabilisasyon at kaliwat kanang akusasyon sa garapalang korupsyon sa gobyerno, nanawagan si Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines na manatiling tapat sa saligang batas at huwag magpagulo sa ingay ng kasinungalingan. Sa kanyang talumpati sa tradisyonal na parang kinakabahan na. Kasi mamaya baka pati kayo maniwala baka pati kayo madala, parang ganun iwan nyo ako, nako. Hindi naman siguro. Hapunan, kasama ang AFP Council of Sergeant Majors sa Malacanang nitong November 28, so kahapon. Binigyan diin ng Pangulo na ang katatagan ng Republika ay nakasalalay sa tapang at katapatan ng mga nasa uniform service. So ito ang sabi niya, huwag tayo magpapadala sa ingay ng kasinungalingan, tumindig tayo sa katotohanan. So ano ba ang totoo? Ang katotohanan ay wala akong kinalaman sa korupsyon na issue ngayon. Malinis ako. Si Saldico sinungaling. Si Senator Aimee, hindi ko kapatid niya nagsalita. Ito kasi sinasabing wala akong kinalaman dyan. Oh yes, sige. Bigyan natin ng katwiran yun. O sige, pagpalagay natin, wala po kayo talagang kinalaman. No, sige. Ganun na lang talaga. Kaso nga lang dito, para sa akin naman, no? Ang tanong ko, bakit pinabayaan? Diba? Yun naman talaga Kasi alam niya si Congressman Toby na mismo nagsabi. Alam na yung nangyayari. Sinabihan niya na si Tambi, sinabihan niya si Saldi, na anong gagawin niyo? Magpayaman na lang kayo? Parang ganito, hindi ba kayo titigil? Diba? Kung may mga ganong senaryo, di ba na sinabing ganon? Ibig sabihin kasi, kapag nagsalita ka ng ganun, alam mo na may nangyayaring hindi maganda. Diba? Para sa akin, sige, hindi na natin itatapik dito yung about sa ibinibintang sa kanya na siya'y kasabwat o dun sa sinasabi sa kanya ni Saldico na siya'y kasabwat. Ang sinasabi ko na lang dito, ang nananatiling tanong ko dito, bakit mo pinabayaan? Bakit ngayon mo lang sila kinastigo? Bakit ngayon mo lang sila nakita? Ngayon mo lang binigay yung tunay na pansin mo. Bakit ngayon mo lang kinilusan kung kailan napakalaking sugat o gawak na yung nangyari? Diba? Kasi dapat dati pa dati mo pa Dati mo pa inintindihan Kasi alam mo nang ganun ang nangyayari.
na ikaw pala may ginagawa kayong hindi maganda rito. Hindi ko kayo kailangan sa gobyerno ko, sa administrasyon ko, umalis kayo rito. Dapat ganun. Una pa lang, pinaalis mo na sila. Diba? Hindi mo na sila pinagtagal. Kasi kung anong anomalya o issue masama ang gawin nila, is magbabounce back sa'yo yun. Dahil syempre nasa tao mo sila eh. Diba? Magbabounce back sa'yo yun. Kung ano yung mga makakasira sa pangalan mo, dapat yun ang tinatanggal mo. Diba? Kung merong senaryo talaga na alam mo yung nangyari. Ang katotohanan, malinis ang inyong Pangulo. Something like that, di ba? Sabi niya, sinungaling yung mga paratang sa kanya, nasa kanyang katotohanan. Dagdag pa niya, hindi dapat matinag ang AFP sa gitna ng mga pagbabago at kaguluhan na pinapalala umano ng misinformation networks. Sabi niya, despite these waves of changes, your purpose remains unchanged. Remain loyal to the Constitution, protect the Republic and all Filipinos. O dito tayo yung protect the Republic and all Filipinos. Sa kanyang mensahe, iginit niya na kailangan niya ang tiwala at suporta ng hukbong sandatahan upang mapanatili ang kaayusan sa bansa. Tama ito. Hindi ka talaga kakailanganin niya talaga yan. Kasi sa totoo lang, kapag yan ang mga bumaliktad, di ba katulad ng sa tatay niya, di ba? Mga nagbaliktaran ng ano, kaya napadaling napaalis sila. Di ba? Kasi kapag yan ang bumaliktad, ay talagang wala na, finish na. Diba? Tipong wala ka na talagang makakapitan. Wala ka na talagang malalapitan yan. Talagang no choice, tatakas o bababa ka na lang dyan. Ganun na lang talaga yun. Maaaring maulit. Kaya syempre, hanggat maaari na pakiusapan mo, hanggat maaari na hilot-hilutin mo yung sitwasyon, gagawin mo talaga yan. Kasi hindi sila pwedeng mawala sa tabi mo, yung suporta nila hindi pwedeng mawala. Dahil kapag yan, sumama sa taong bayan, nakiisa yan sa kung anong nangyayari ngayon, ay naku, finish na. Ang makakapagpapanatili sa Pangulo sa kanyang pwesto, walang iba kundi ang AFP, of course, PNP. Sabi niya, I know that you will stand and walk alongside me in carrying this responsibility. Naging malinaw sa pahayag ng Pangulo sa gitna ng umiinit na politika, mga investigasyon at mga aligasyon ng katiwalian at revelasyon ng kanyang kapatid na gumagamit umano siya ng pulburon. Umaasa siya na mananatiling steady ang AFP, hindi sa ingay, kundi sa katotohanan at mandato ng saligang batas. Ayos ha? Okay, so hindi ito mga general. Itong kausap ng Pangulo. Sergeant Majors. Sila po, ang pinakamataas na rango ng isang enlisted personnel is Sergeant Major. Sergeant. Tawagin namin sila na itong mga non-commissioned officers, they are the backbone of the army. Malala ko nung tinyente ako, bagong pasok ako, 1984. Punta kami sa Army Chief of Staff, General Oropesa. Yung advice niya sa amin, hindi ko makalimutan is, learn from your sergeants. They are the backbone of the army. Tinandaanan ko yun. Kaya nung bagong tinyente ako, nasa field ako, bagong report ako sa Agusan del Sur, nagtatanong ako sa mga sarhento. Kahit totoo, official ako, mas mataas ang rango ko sa kanila, kaya lang yung experience nila mahaba, ako wala pa, bagito pa, may gatas pa sa labi. Ay nagtatanong ako. At dahil nakinig ako sa kanila, sa awa ng Diyos, nakasurvive ako sa aking 34 years sa military career dahil sa mga sarhentong ganito. Tagal din ni General Macanas, no? 34 years, di ba? Ito, mga sarhento, Sergeant Major. Dagdag kaalaman na lang, private, ang pinakamababang rango. Private ng sundalo, private first class, corporal, sergeant, staff sergeant,
technical sergeant, Marami ano pala. ba? Master Marami sergeant, pala yung sergeant. and then senior master sergeant, and then sergeant, chief master sergeant. Ang mga chief master sergeant, senior master sergeant, ito po yung mga sergeant majors. Hindi pala ranggo yung sergeant major, it's a title. Marami palang marami palang pinagdadaanan sa sergeant, no, puro sergeant. Pero iba sila, no. Siya yung pinakamataas na kung ako, commander ako, tatawagin ko yung sergeant major ko. Ano, sergeant major, anong masasabi mo? Ganon. Yun, punong-puno ng karanasan. Kasi kung tutusin talaga, no, kailangan na talaga ni BBM yan. 'Di ba? Kailangan talaga niya na humingi ng suporta at siguraduhin na matibay kung ano yung mga nasa tabi niya. Lalong-lalo na sa mga nangyayaring to. 'Di ba? Kasi syempre yung taong bayan siguro nararamdaman na rin nila na kahit papaano nawawala na ng tiwala sa kanila. 'Di ba? Kasi kung ikaw buo ang tiwala mo, hindi naman para ganyan eh. 'Di ba? Ibig sabihin nahahalata na rin nila 'yon. Parang yung taong bayan ayaw na sa atin. Kaya ito na lang din ang inaasahan natin kung sino man yung mga taong nakaikot sa atin dito sa paligid natin na kailangan siguraduhin kung solid kayo sa akin. Kasi kapag hindi mo siniguradong solid sa iyo yung mga yon, hindi mo sinure, mahirap na. 'Di ba? Baka maulit na naman yun, hindi dapat maulit. Alam niyo na yung mga katunay. 'Di ba? Itong mga sergeant majors. And to me, it's a good move. Tinawag ng Pangulo kasi ang lakas ng armed forces nasa mga sarhentong ito. So, tatalima pa sila? I think so. Kasi, ulitin ko, gone were the days wherein our soldiers ay ma-involve pa yan sa destabilization, kudita, withdrawal of support, whatsoever. Mas gusto ko ang AFP kasi kung makikialam pa ang AFP, lalong maapektuhan ang ating bansa. Yung image natin sa ibang bansa, lalong babagsak ang ating ekonomiya, lalong, what's this? Mga foreign direct investors, mawawala. So, to me, ang armed forces, non-partisan, protect the people at all times. So, dito na tayo. Sarap marinig yung protect the people at all times. Sana nga, ginagawa yung protect the people at all times. 'Di ba? Pero alam naman natin kung kanina namang kampi kasi yung mga... Alam ko, ito, statement mismo ng Chief of Staff, nabasa kong post na hindi kami bulag, pipi at bingi. Alam namin ang nangyayari ngayon. Yung katiwalian, alam nila. So itong mga sarento natin, alam nila. Kasi klarong-klaro sa mainstream social media, talamak ang korupsyon. Kaya lang, ang kanila is sundin ang konstitusyon. Kasi parang ang nangyayari niyan, yan nga, sinusunod nila yung konstitusyon. Parang pa kasi yan eh, nakikiramdam pa talaga. Kumbaga hindi sila basta-basta kung ano man lang mag-i-show nila yung kung ano yung nararamdaman. Hindi ganun. Kailangan sumunod pa rin tayo sa nakakataas kung ganun pa rin yan. Kasi kumbaga hindi pa ganun katibay kung ano yung mga nadidinig nila. 'Di ba? Kumbaga kailangan, pero pag may 100% proof na talagang yun talaga ang nangyayari, maaaring magbago din ang isip nila. 'Di ba? Kaya nga hinihingi na yung tulong nila eh. 'Di ba? Kung sakasakali, hindi ko naman inaakusahan ang na may ginagawang hindi. Kumbaga, yun nga, sinasabi natin na sinisigurado niya na solid talaga sa kanya. Kasi nga, dahil baka mamaya, malaso ng isip, paniwala sila, ganito, ganyan. Kasi hindi naman siguro nagpapalaso ng isip nila. Kaya nga sinabi ni General Macanas, alam din nila yung mga nangyayari. Yung tipong hindi na nila matiis, hindi na nila matake yun. Yun ang delikado ron. Diba? Kaya kahit paano hinihilot-hilot sila na, hindi naman ganun nangyayari. Hindi naman ganun. Hearsay lang yun. So, hindi sila pwedeng makialam sa political na problema. Not unless, ito lang kung ang Pangulo mag-decide na mag-resign, yun na yun. Kaya lang kung ang Pangulo ayaw mag-resign, wala tayong magagawa.
tatapusin na talaga niya ang kanyang termino hanggang 2028. Mag-utong kung sa Bisaya, mag-agwanta, magtiis na lang tayo. Total, nandyan na, nakaready na si BP. Yung general, talaga nagtitiis lang naman tayo. Di ba? Nakapagtiis na tayo ng 3 taon, another 3 years ulit, tiisin natin. Ganun lang yan. Wala na tayong gagawin ngayon mga katunay kundi magtiis. Kasi nga sinasabi ko kung gusto natin magbago ang kalakaran, hindi ngayong taon na to, hindi sa susunod na taon, hindi sa susunod na taon, hindi sa 3 taong to. Malalaman pa natin ang pagbabago o may magiging maayos na uli, siguro pagkalipas ng 2028. Yun. Kung ano magiging resulta, kung sino yung bagong uupo. No, pero kapag ganun pa rin ang umupo, tiis na naman tayo another 6 years. Kaya mga katunay, think before you vote. Yan nga yung sinasabi natin. Sana naman maging malinaw na yung mga isip nyo. Hindi lang basta shade lang ng shade sa balota. Hindi rin basta yung kilala nyo lang, sikat lang, ganito. Yung iboboto nyo na ganun. Kailangan pag-isipan yung maigi. Di ba? Sara to take over the presidency sa 2028. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Insider. At syempre natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.